Gemini, welcome back to Katao's Intuition Tarot Reading. Kamusta na po kayo? Ang general reading po natin ngayon ay para po sa inyo itong second week ng September. Just take what resonates at isang tabi niyo po yung mga hindi naman po resonate sa inyo. Excited po magtalunan yung cards natin. Nagtalunan na agad. Pasensya na po kayo kung medyo maingay po ang aking paligid. Okay. Nasaan na nga yung nauna? Ito, no? Ay, ang dami na. Okay. Kulang na lang ng isa. Okay. One more. Ayan. Okay, Gemini. Nakikita ko po sa unang tarot card po or dito sa taas na card ang tungkol po sa wish fulfillment po ng inyong mga manifestations. Pagdating po ito sa inyong career, sa inyong trabaho, maging sa inyong finances po. Basta lahat po ng inyong mga manifestations ay magkakaroon po ng magandang katuparan. Ito po, nagpapakita pa ito ng success. Success kayo sa inyong mga manifestations. Ito po ay nagpapakita po ito ng mga manifestations ninyo sa inyong buhay. Pinagbubuntis na po ninyo yung mga manifestations ninyo. Kumbaga ay nasimulan nyo na. Meron na kayong ginagawang aksyon. So, success po kayo dyan. At dahil po yan sa mga kaalaman po ninyo na or dahil po yan sa mga nakatago ninyong kaalaman. Parang iba naman po sa inyo ay nakakaranas po siguro kayo ng maraming mga challenges sa pag-abot po ng inyong mga manifestations or hindi po ganun kadali bago po ninyo makuha or ma-attain yung mga manifestations na gusto po ninyo. Kayo po ito, nagmamagic po kayo ng inyong mga pangarap sa buhay. Kayo po ito na nagsasagawa po kayo ng magic para po sa mga gusto po ninyo na success na mangyayari sa inyong buhay. So, ang iba po sa inyo ay nakaranas po talaga kayo ng mga struggles. Pwede ang iba sa inyo po ay nagkakaroon na kayo ng mga pagdududa. At ang iba po sa inyo, siguro hindi po kayo makapag-decide or nalilito po kayo sa inyong mga sitwasyon kung ipagpapatuloy pa ba ninyo ang inyong journey sa inyong manifestation na sinimulan na ninyo. Ito po, nagpapakita po ito ng mga pinagdadaanan ninyo na pagsubok or pakikibaka ninyo sa kahirapan sa pag-abot po sa inyong mga gustong makamit sa buhay. Noon po nakaranas po kayo ng medyo maalon na sitwasyon. Kaya ang iba po sa inyo ay nawawalan po kayo ng balance. Siguro, yon. So, ito nag-a-advise pa ito na panitilihin po ninyo ang balance po sa inyong buhay. Example po, yung balance po sa inyong work life at balance po sa pag-aalaga po sa inyong sarili. Ayan po. So, sa ngayon po ay
magiging okay na ang pakikibaka po ninyo sa inyong buhay dahil itong bangka po ay nanggaling po siya sa isang maalon na tubig at ngayon ay pumupunta na siya sa dalampasigan. So, medyo umu-okay na yung sitwasyon. Marami na po kayong nalampasan na mga challenges. Nalagpasan nyo na yon. Nandito na kayo sa dalampasigan. Medyo wala na yung alon. Diba? At medyo nakangiti na kayo dahil marami na po kayong nalagpasan. At pagdating po ninyo dito sa dalampasigan talaga, ay ito po yung naghihintay sa inyo. Ito po ang naghihintay sa inyo. Ang inyong mga pangarap po ay magkakaroon po ng katuparan. Ayun. Pag nakapunta na po kayo sa dalampasigan talaga, ay matutupad na po ang inyong mga pangarap, ang inyong mga ambisyon. At magbibigay po yan sa inyo ng kasiyahan, ganap na kasiyahan. At nagpapakita rin po ito ng tungkol po sa mga maraming magagandang bagay na dadating po sa inyong buhay. Tungkol din po ito sa emotional fulfillment. Kung pagdating po sa relasyon ay tungkol din po ito sa harmonious relationship. At kasiyahan po ito dahil sa wish fulfillment po ninyo. Ayan po. Kaya malalagpasan nyo po lahat ng mga pagsubok, mga kahirapan na mararanasan po ninyo. O baka dinadanas pa lang po ng iba sa inyo ngayon sa pag-abot po ninyo ng inyong mga manifestations na yan. So, ayan po, malapit na po. Konting kembot na lang po, malalampasan nyo na yung mga struggle. Okay, so, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Ipanatilihin nyo na lamang po yung balance sa inyong buhay, sa inyong mga sarili. Balance dapat po ang pagdating sa inyong work life at sa pag-aalaga po ninyo sa inyong mga sarili, sa inyong health. Kaya kung ano man po itong mga pinagbubuntis ninyo, ang inyong mga manifestations, ay yan din po ang ipapanganak ninyo. Ang inyong mga magaganda na manifestations, example yung success, gusto po ninyo ng financial abundance, gusto po ninyo ng material success, worldly success, kung ano mang klase ng success yan, ayan po ang inyong mga pinagbubuntis, ayan din po ang inyong makakamit. Dahil nandito po ang wish fulfillment na magbibigay po sa inyo ng ganap na kasiyahan at emotional fulfillment. So, para po sa iba na nasa maalong dagat pa po ang inyong sitwasyon, ay pakinggan lamang po ang inyong inner guidance. At yan po ang mag-guide sa inyo paano po ninyo malampasan yung mga nararanasan po ninyong iba't ibang alon sa inyong buhay. Dahil ganun po talaga ang pag-abot ng mga pangarap sa buhay, hindi po ganun ka dali. At di po ba yung dagat po, hindi naman sa lahat ng oras ay mapayapa, di ba? Talagang may araw na malakas yung alon. Kaya lahat po yan ay mararanasan po natin sa pag-abot po ng ating mga ambisyon, ating mga pangarap. So, wag po kayo mawalan ng pag-asa dahil nandito po sa inyong tarot cards ang wish fulfillment ng inyong mga manifestation sa buhay. Ayan. So, nagpapakita po ito ng kasaganaan. Success. Success po. Tagumpay. Magtiwala po kayo sa inyong mga kakayahan. At ito pong card na to ay nagpapakita rin po ito ng tungkol po sa mga taong nagmamahal po sa inyo, sa inyong paligid, na nakasuporta rin sa inyo. Pwedeng family po ninyo ito, mga tunay na kaibigan. Marami po kayong mga kakayahan, mga skills po ninyo na nakatago lang po sa inyong sarili. Kaya gamitin po ninyo yan, mga skills ninyo. Pakinggan ang inyong intuition.
At yan po ang tutulong sa inyo para nagkaroon po kayo ng tagumpay sa lahat ng aspeto na inyong minamanifest para po sa inyong buhay. Pwede nga iba po sa inyo ay meron po kayong mga katanungan sa inyong buhay, sa inyong sarili. Pwede nga iba po sa inyo ay nag-aaral po kayo tungkol sa mga spiritual knowledge. Dahil nagpapakita po ito ng iba po sa inyo na malakas po ang inyong intuition. Parang ang iba po sa inyo ay marami po kayong katanungan sa inyong mga sarili. Na parang wala pong mga katanungan po na medyo walang kalinawan, parang ganun po. Or mga katanungan sa inyong sarili na walang malinaw na kasagutan. Yan ang ibig ko sabihin pala. So, ito po, ang ibig sabihin nito ay gamitin po ninyo ang inyong intuition at go deep pa po. Huwag po kayong matakot sa mga shadows. Kung meron po kayong mga katanungan sa inyong sarili na mahirap ipaliwanag, pakinggan po ang inyong inner guidance. Pakinggan ang inyong intuition. Pwedeng tungkol pa ito sa spiritual knowledge. Parang meron po kayong ibang kakayahan at gusto po ninyo ng malinaw na answer. Ayan po. So, ang kasagutan po noon ay nandyan lang po sa inyo. Nandyan lang sa inyong mga sarili. Para naman po itong huling interpretation ko ay para naman po sa mga Gemini na naghahanap po siguro ng dagdag na impormasyon or kalinawan tungkol sa spiritual. Siguro kung meron man po kayong mga pinagdadaanan na conflict sa inyong mga sarili tungkol po sa spirituality po, na may mga calling po kayo na gumagambala sa inyong mga panaginip. Kaya mayroon kayong mga katanungan sa inyong mga sarili na naghahanap kayo ng malinaw na kasagutan. Pakinggan lamang po at sundin ang inyong inner guidance. Ituturo po sa inyo, pwedeng sa pamamagitan din po ng inyong mga lucid dreams, kung ano ang next ninyong gagawin at iba pa. Ituturo kayo ng inyong guides kung paano magkaroon ng connection sa inyong mga soul tribes. Ang kasagutan ng inyong mga katanungan para sa inyong sarili ay nasa inyo din po ang tunay na kasagutan or nasa sa inyong mga sarili lang po. Go deep lang po, pakinggan ang inyong intuition at gumawa po kayo ng dream journals ninyo kung nananaginip po kayo lagi at mayroon pong significant answers po doon na gustong iparating sa inyo. At parang nakikita ko po dito sa card, parang kayo po ito na umaakyat po kayo. Medyo challenging po ang inyong pinagdadaanan, paakyat po dito sa ilaw. Parang hinahabol po ninyo yung ilaw. At yan po, ang inyong mga katanungan, yan po ang sagot sa inyong mga katanungan. Tungkol po sa inyong mga sarili. Yan po. So, itong last na basa po natin ay ibang klase naman po na reading. Dahil ito po kasing mga tarot cards po natin ay may iba't iba rin po na interpretation. At dahil general po itong reading natin ay binanggit ko na rin po yung ibang bagay na nabasa ko po dito sa ating tarot card. So, pwedeng hindi po yan naintindihan ng ibang Gemini. Gamitin nyo na lamang po ang inyong intuition kung ano po yung mga messages na resonate po para sa inyo. Dahil magkaiba-iba naman po ang inyong mga sitwasyon at life experiences.
Yan po ang ating weekly reading ngayon. At kung nagustuhan po ninyo itong ating reading ay huwag po kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye-bye. God bless po.